Ang desisyon ay dumating ilang araw matapos i-anunsyo ni US President Donald Trump ang agarang pagputol sa negosasyon sa trade kasabay ng banta ng bagong taripa bilang ganti sa digital tax ng Canada. Kinumpirma ni Finance Minister François-Philippe Champagne noong Linggo ng gabi na binawi na ang buwis upang mapanatili ang mga trabaho at pasiglahin ang ekonomiya. Ang buwis na sana'y ipapatupad nitong Lunes ay magpapataw ng 3% sa kita mula sa digital services na higit sa 20 milyong dolyar. Ito ay ipinasa sa ilalim ni dating Prime Minister Justin Trudeau pero binatikos ng mga tech firms at trade experts. Matapos ang pag-atras, nagkasundo sina Trump at Prime Minister Mark Carney na muling buksan ang negosasyon at magtakda ng deadline sa Hulyo 21 para sa isang bagong trade deal. Tumaas ang halaga ng Canadian dollar matapos ang balita. Sa harap ng exports ng Canada na 3 kapat ay nakaasa sa US, kabilang ang langis, sasakyan at mga kalakal, napakahalaga ng negosasyong ito sa ekonomiya ng bansa. Samantala, nagpadala ang US ng mahigit 440 bilyong dolyar na produkto at serbisyo sa Canada noong nakaraang taon. Ayon sa Finance Department, kanselado na ang mga bayad sa buwis at maghahain ng batas para tuluyang i-repeal ito. Umaapela naman ang ilang negosyante at politiko na ibasura na ito ng tuluyan upang maiwasan ang ganting hakbang ng Amerika. Erica Luzong, humahataw sa balita ngayon.